So nandito po tayo ngayon para mag-interview ng mga tao dito sa C5 malapit sa The Tent. At ang topic po natin ngayon is ano po bang experience nila sa Pasko, tsaka ano yung masasabi nila sa parang nagbago na kasi yung Pasko natin ngayon. So before we start, this is Siklo Roundtable. Siklo kasi yung pangalan ng group namin, which is parang cycle, English lang siya. And ang purpose lang nito is para malaman namin yung insights ng mga tao tungkol sa certain topics. Like yung itatanong ko ngayon. So, before we start, my name is Gab. So, ako yung interviewer. And this is the first episode namin. So, thank you for having you. Introduce yourself first. I am Chloe Zelbulian. Ilang age po? I'm 14 years old, grade 8. My name is Barbie Reindal. Okay. I am currently 15 years old. Nag-aaral po ako sa municipal. Okay. Graduating na. My name is Jake Pabre. My name is Rojitin G. Pabre. My name is Christian Paul Sapanta and you can call me Chris. I am Daniela Valentin po. Ilang taon na po? 14 years old. So, kasi since malapit na yung Christmas, gusto ko muna itanong, ano yung pinaka parang memorable moment sa'yo na parang during Pasko, kahit ilang years na nangyari? Hello, wala. No, hindi ka lang. My life was really sad kasi. Okay. I'm not living with my papa. So, wala po akong moment na masaya. Maybe this year, I hope so. Tama naman. Think positive. I hope so. I hope this Christmas, maging maayos naman yung Pasko namin. Although, meron na malapit na sa akin because we almost lived ilang years na magkasama. Ano lang, masaya kasi walang pekean. So, Wala akong masaya eh. hindi, okay lang. Sige, ikaw. Meron naman po sa school. Kasiyahan ko. I'm a Christmas party. Opo. Ikaw, hindi ka ba wala? Meron po. Sige, Yung parang, yung bibiruin ko lang po yung tito ko na hatag ko niya rin yung wallet niya. Tapos parang mababangka po ako ng kalsada. Yun ang Pasko yan. Every Christmas season po kasi may family tradition kami na magsasama-sama po kami the night before Christmas and may games, tapos may handaan, ganun lang po. And then sasalubungin po namin yung 12 a.m. which is Christmas Day. So, very traditional talaga siya. Apo. So, meron ka bang specific na like funny moment? So, general na siya. It's generally fun naman talaga kasi yun nga po, may games, may food. Siyempre hindi lang yun literally, but since magkakasama kami, kahit anong gawin namin, it's fun talaga. Well, I have an experience po like last year. Okay. Kasi nung like last year, medyo hindi ko na-enjoy yung Christmas kasi nga, like, medyo naulan po nun that time. And, like, hindi po ako nakabalabas ng bahay that time. And naalala ko is like, inaya po ako ng friend ko, which is my best friend, for so many years. And I was so grateful kasi nga, niyaya niya ako. Kasi nga, I was really sad that time kasi nga, I don't have anyone with me. So, yeah, I'm really grateful kasi inaya niya ako lumabas that time. Actually, nakakatuwa din na makarinig kami ng mga gantong stories. Kasi yun din yung purpose ng program namin actually. Na itong platform namin is maging way para makapag-communicate kayo sa kung ano yung mga saloobin nyo. Yun naman yung pinapahalaga namin. Yung Christmas moment ko when I was 8 years old, ganun. So sa akin, pero tumatak sa akin yung yung event na yun, tsaka yung Christmas na nangyari na yun. Kasi kompleto kami ng family ko. And ayun, grabe experience. Very nostalgic talaga. Okay. Kayo po? Sa akin naman, wala ko masyadong experience sa kasi alam mo naman, kulang ako sa pamilya, di ba? Right? Tapos yun, yung Christmas sa akin parang wala lang din eh. Pero goods naman yung sa tawag dyan,
iba. Sa mga tropa doon. Sa mga tropa, goods naman. Pag nakasama ko sila, enjoy naman. Tapos, ano ba yan? Ayun lang eh. Wala na akong maisip. Dito. So, for the last question po namin, ano po bang masasabi nyo sa... Kasi parang napansin nga po namin, na yung Pasko po ngayon, ngayong modern generation, na parang hindi na siya kagaya nung siguro before pandemic, hindi na ganun yung feels. Hindi mo na ramdam yung liveliness, hindi mo na ramdam yung kasayahan ng mga tao. So, ano po ba masasabi niyo sa... Well, I think po it's because kasi like some people are living in poverty nowadays. Like maraming tao na naghihirap. So maybe hindi nila ma-feel yung Pasko kasi nga like they aren't able to buy any stuffs for Christmas. And also may other people din po na nasa ibang bansa. So I think hindi nila medyo enjoy Christmas kasi nga they're not with their families, and that's really sad, diba? Kasi nga po like they're not spending their Christmas days with their families. So I think that's why din po. For you po ba, ano para sa yung Pasko? For me, yung Pasko po is all about having fun and spending time with your family, like eating out with your family. And ayun po. From sa time na bata pa kasi ako, iba talaga yung kulay para sa akin ng mundo. Like, masaya lang. And now, graduating ako and nagsimbang gabi na. Sobrang pressure. Hindi ako nakapag-start ng simbang gabi dahil lang sa projects and pressure. Wala akong tulog. Feeling ko hindi naman masyado naka-apekto yung pandemic. Although we learn from that pandemic. Natuto tayo sa pandemic na yon. And feeling ko may lesson din bakit nangyari yon. Maybe God is making us stronger para sa paparating pa lalong hindi natin inaakala. Tama naman, may point. Bali, ayun nga lang, parang sa amin kasi napansin namin, nung team namin, na hindi na siya ganun talaga ka-lively yung Pasko ngayon. Yes. Hindi tulad ng dati, na sobrang saya. Sama-sama. Parang siguro nag-cause na rin yun dahil sa nag-isolation yung mga tao. Kasi new normal, etc. Hindi na natuto yung tao sa pakikisama o pakikihalubilo dahil doon. Dati. Siguro para sa akin yung yung presence. Like before na grabe yung Christmas, no? Lalo na ngayon, more on social media na yung mga bata. Nakapokus na sila doon. And sa atin naman mga teen, syempre nag-grow din tayo. Kumbaga, sa sa pag-grow natin, maraming nababago sa atin. And isa na doon yung emotion na nafe-feel natin before nung Christmas, tsaka ngayon. Diba, siguro dahil doon. Kayo pa. Parang wala. Blanco ako man. Pero goods na rin yung sinabi mo. Okay na yun. Sa'yo na lang. Kasi parang same lang din eh. Parang For my opinion, hindi po yung Pasko yung nagbago, kundi tayo. And since these days and we're growing up, mas naiintindihan po natin yung mga other problems like yung mga bayarin. Since dati, masasabi natin na masaya yung Pasko when we were kids kasi di po natin iniisip yung binabayaran, yung expenses. Iniisip lang natin kung ano susuotin natin sa Christmas party, sa simbang gabi. Pero ngayon that we're older, mas naiintindihan na natin yung mga real life problems. Kaya siguro mas hindi natin dama like before. Okay. So, do you think sa mga younger generations, parang mas, syempre since bata pa naman sila, like sabi mo nga na tayo mga older generation or mga papunta na sa adult, mas alam na natin yung real life situations. So, sa tingin mo ba sa mga kabataan, like mas dama pa ba nila yung Pasko o hindi na? Of course naman, depende din naman po yan sa kanila. Sa amin po kasi sa Tramo, super saya ng mga bata. And in where I grew up po kasi, kahit wala silang handa, sobrang saya nila. Lalo na pag New Year's, kahit wala silang handa, basta may paputok sila, masaya na sila. And wala naman yun sa money or, basta when they feel the Christmas spirit. As long as you're together, happy, Of course. Kahit walang budget man yan, worth it pa rin yan basta may kasama. Basta may paputok sila, okay na sila. Totoo.
So, yun lang naman po. Maraming salamat sa Thank you. pagsagot. Thank you Thank you so much. Thank you po. Thank you po sa pagsagot. Yun lang po yung tanong. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you. po. Thank you. Ako nga po pala si Gab, ang inyong host dito sa Siklo Roundtable.